Si Mary Grace de la Cruz, tubong Isabela, panganay na anak at nangangarap na bigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Dahil kahit anong kayod ng aking mga magulang ay hindi sapat ang kanilang kinikita. Kaya andito ako ngayon sa Maynila, nakikipagsapalaran para makakuha ng magandang pagkakataon maiahon sa hirap ang aking pamilya. Ayusin niyo ang pagtatrabaho sa ibang bansa, ha? At alam niyo naman na kayo ang tinuturing na mga buhay na bayani ng ating bayan. Nasaan nga pala ito si Mary Grace de la Cruz? Mary Grace de la Cruz? Mary Grace? Ay, ma'am! Ma'am, ako po yan. Ako po si Mary Grace. Okay na itong papel mo, ha? Ihanda mo na ang pag-replacement fee at makakalipat ka na sa isang linggo. O siya nga pala, inayos ko na rin ang pre-departure orientation seminar mo. Kinakailangan mo mga alternatives para naman alam mo kung ano ang mga dapat mong gawin kapag nandun ka na sa ibang bansa, lalo-lalo na sa bansang Saudi Arabia. Ay, nako, maraming salamat po, ma'am. Siguradong mabibigyan ko na ng magandang buhay ang aking pamilya. Makinig! Kinakailangan ninyo maging maayos sa inyong bansang pupuntahan, lalo-lalo na sa bansang Saudi Arabia. Mahigpit ang bansang yun, kaya dapat ninyong igalang ang kanilang kultura. Bawal gumawa ng labag sa kanilang bakas, lalo-lalo na pagdating sa kanilang relihiyon. Kapag meron kayong problema, makipag-ugnayan agad sa Philippine Embassy o tumawag sa inyong mga agency. O di kaya naman, makipag-ugnayan sa OWA ng Migrants Office. Tandaan niyo na aalis kayo ng ating bansa. Kinakailangan buo ang inyong loob. Hindi yung konting problema, magreklamo agad. Gusto lang umuwi ng bansa. Kinakailangan marunong din kayong depensa ng inyong mga sarili. Naintindihan niyo ba? Sir. O ikaw, Mary Grace de la Cruz. Naayos mo na ba ang iyong membership sa OWA? Ay, opo, sir. Nakita ko na pong ganda yung OWA membership ko. Sir, ano po ba yung mga benepisyo kapag OWA member ka? Oh, maganda! Maganda kahit anong mo tungkol sa pagiging OWA member. Narito, at panoorin ninyong lahat para mas maintindihan ninyo ang magandang benepisyo ng OWA.
Ay sir, napakaganda pala ng benefits ng OWA para sa mga katulad nating OFW. Oo naman. Pero mo sa halagang $25 sa loob ng 2 taon, sigurado ang benepisyo nyo. Anak, lagi kang mag-iiyawan, ha? Lagi mo kang tatawagan ng iyong mitay. Magpapagod ka daw na anak. Opo, Nay. Lagi ko kayong tatawagan ng kakamustahin. Tsaka, huwag na kayong malungkot. 2 taon lang naman po yung kontrata ko doon. Babalik na rin po ako. Pasensya ka na, anak. At ikaw ang sumasalo sa responsibilidad namin. Mababa mo kasi ang kinikita ko. Kaya hindi ko naibigay ang magandang buhay sa inyo. Tay, okay lang po. Basta, mag-iipon ako doon. Makakapagsimula na rin po tayo ng bagong buhay. Ate, huwag mo kalimutan ang pasalubong ko ha. Mamimiss kita. O sige. Basta, lagi mong papakinggan ng inaya ni Tay. Huwag kang susunod sa mga di mo kilala. Oh, sige na po, Nay. Tay. Baka maiwanan pa po ako ng airplane. Bye.
Ano po ang ipaglilingkod namin sa inyo, sir? Ano po ang kaso? Yung ko po, matagal na ako hindi pinapasweldo. Ang kalimitan mo lang ng trabaho, pinipagawa sa akin. Aros, lahat po, kaya mga pera ko na lang po umuwi. Sir, aayusin po natin ang iyong problema, ha? Makikipag-ugnayan po tayo sa inyong agency at sa inyong employer. Kung wag na po ayaw man bumalik sa akin, please na pinapahirapan po ako. At pinagmamalapitan kaya ayaw ko na bumalik sa ganyan. Sir, ganun po ang ating gagawin para mapadali ang proseso ng iyong kaso at makauwi kayo sa lalong madaling panahon. Nakipag-ugnayan na tayo sa iyong ahensya dito at sa Pilipinas. Pero sa ngayon, ay maninirahan ka muna sa shelter habang inaayos natin ang iyong mga tanong. Maraming salamat po. Sana po talaga maayos na yung problema ko na hindi ko na po kaya. Okay, sige po. Punta ka muna doon sa kabilang opisina para ayusin ang iyong mga dokumento. Next po, sino ang kasunod? Kami po, ma'am. Ha? Anong nangyari sa inyo? Ma'am, inulis po ako ni Review. Tapos ngayon, hindi ko siya makagila. Nakakaalam ko kaya nag-exit at nakauwi na ng Pilipinas. Ay, anak lang. Paano kayo nabuntis? Asawa niyo ba si Junjun? Ma'am, hindi po. Nagkakilala lang po kami sa bata. Sabi kasi niya na mahal niya ako. Tanda niya ako makasalan. Sinabi niya na magsasama kami habang buhay. Pero hindi ko akalain na may pamilya na naman siya sa Pilipinas. Oh, ikaw naman. Anong nangyari sa'yo at buntis ka rin? Yun naman, ma'am. Nabuntis po ako ng Junjun na yan. Sa pagkakala binata siya nung kami magkakilala sa internet. Pero hindi ko akalain. May iba po pala siyang binuntis. At ayun na nga, ma'am. Nakauwi na pala ng Pilipinas. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Nagpunta kayo dito para magtrabaho. Hindi para maging sakit ng ulo sa pamilya niyo. Ano po ang gagawin namin, ma'am? O ikaw, si Junjun din ba nakapunti sa'yo? Naku, ma'am. Hindi po Imported po ito. Kasi ano? Ma'am, yung driver namin Pakistani. Ma'am, ano po ang gagawin ko? Mananagot ako sa aking asawa sa Pilipinas kung nalaman niya na pinagtaksilan ko siya. Ma'am, tulungan po kami, ma'am. Ay, sa mga pinagkagawa ninyo, hindi ko alam kung pangarap para sa pamilya ang hinahanap ninyo o problema para sa bayan. Tapos, kami nga sa gobyerno ang sisisihin ninyo. O, Nay! Nay! Kamusta na kayo dyan? Miss ko na kayo. Gusto ka na, anak? Anak! Kumusta ka na dyan? Miss ka na namin. Okay lang ako, Nay. Napakababait ng mga amo ng Saudi. Hindi nila ako tinuturing na iba. Nay, ang babait talaga ng pamilya nila. At saka, Nay, malapit na rin matapos ang kontrata ko dito. Mayroon na ako sa
na ang inyong katayuan dyan. At siya nga pala, iingatan niyo po ang inyong sarili ha, lalo na ang itay, para hindi nagkakasakit. Ted, pasalubong ko. Oo naman, ikaw ko ba? Anak, pag nalulungkot ka, tandaan mo lang ang kantang ito ha. Sana hindi magmaling ang dati kong araw. Linti ng bata sa piling ni nanay.
mo ang umuwi ng bangkay para sa pamilya mo? Okay naman. Ginagawa ko ito. Ito na lang kasi ang nakikita kong para kumita ng pera. Ubus na ako, pare. Wala. Marami pang paraan, pare. Magkakaroon ka pa ng maayos na trabaho. Hindi mo ba alam? Marami kang sisirain buhay. At higit sa lahat, ang buhay mo, pare. Pare, hindi ko ito gustong gawin, pero hirap na ako. Naku, Mare, hindi mo na kailangan pumila ng matagal sa mga remittance center dyan sa Bangka. Meron na tayong pinakamadaling paraan gamit lang ang iyong mobile phone. Ay, talaga pa, Mare. Ano ba yung apps na yan? Hindi na kailangan pumila ng matagal. Ito, Mare, mag-download na lang ng bar at konti-konti ang informasyon
Hello? Magandang araw po. Ma'am, magandang araw po. Ma'am, tulungan niyo po ang kaibigan ko si Adela. Pinagsamantalahan po siya ng ibang lahi. Ma'am, iniwan siya sa disyerto. Sino po ito? At ang pangalan nila, ha? Hello? Ma'am, kaibigan ko po. Pinagsamantalahan po siya. Hindi po namin alam kung sino, pero natagpuan na po siya sa disyerto, ma'am. Sige po, pag-ibigay po ang buong detalye para maaksyonan natin ang mga nangyari sa kanya. Opo, ma'am. Opo. Ganito araw-araw ang kinakaharap ng ating mga opisyal ng Embahada at Migrants Office. Ang makapagbigay ng walang patid na serbisyo para sa ating mga kababayan. Harapin ang mga problema ng libo-libo nating mga kababayan sa iba't ibang bansa. Mga karahasan, pagmamalupit, at higit sa lahat, mga gawain ng ating mga kababayan na labag sa batas. Nawa sana ay magkaroon ng magandang kalagayan ang bawat isang Pilipino. Na ang tanging hangad lang ay mabuhay at makatulong sa kanilang mga pamilya. Nay! Nay, Tay! Andito po ako! Andito po! Nay! Anak! Namiss ka namin. Salamat at nandito ka na. Nay! Salamat sa Diyos. Nagkita na rin tayo. Sa wakas, magkasama na tayo muli. Namiss na kayo ng sobra. Ngayon, mabubuo na rin ang pamilya natin.